A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina wa liwalidina wa lisairil muslimina fi kulli makan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu daiman wa abada ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga sambayanan ng kamusliman, tayo ay lubusan at palagian na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at hilingin natin sa Allah na lagi na lang ang ating puso, dila, ating isipan at ang parte ng ating mga katawan ay lagi ito maging magamit natin sa papuri, luwalhati at pasasalamat sa tunay na tagapaglikha. Dahil pag oras na tayo ay namatay na dito sa mundo at muling mabubuhay sa libingan, ay wala na tayong babalikan sa mundo para gumawa uli ng pagsamba. Tapos na ang lahat. Hindi mo na pwedeng may balik. Yung mga tao na nagsasabi na sana may balik muli, aywan ko, sa buhay nyo ba, minsan naibalik sa inyo muli yung mga nakaraan ninyo, bro? Sinong naibalik na yung nakaraan niya? Itaas ang kamay sa inyo. Wala ba? Ryan, hindi naibalik yung kahapon? Hindi ba pwede siyang ibalik? Ha? Sana maulit muli na. Hugot yan yung sinasabi mo, Adam. Hugot. Hindi na yan makatotohanan. Ha? Depende. Mashallah. Bakit depende? Ikaw meron? Naibalik na ba yung kahapon? Depende sa gawa ng kabutihan, baka ma-recover pa. Aywan ko, siguro, tumama ba sa'yo yung kape na ininom mo kanina umaga? Ha? Bro, baka kailangan mo umulit uminom ng kape. Ha? Okay, mga kapatid. Isang kwento patungkol sa isang propeta na ang propetang ito ay pinasinungalingan ng kanyang mga tao at hindi naniniwala sa kanya. May tanong ako bago natin ito simulan. Bakit ang tao na patuloy na siya ay nagkukubli at maski nakita niya yung mga palatandaan ng katotohanan, ay ayaw pa rin maniwala? Bakit? Kasi dito, sa kwentong ito, nagtanong sila na, sige nga, patunayan mo sa amin na totoo kang propeta at ipakita mo sa amin itong gusto namin na mapatunayan mo. At pag nasabi mo yan, at pag naipakita mo yan, maniniwala kami. Yung iba naniwala, pero karamihan ayaw pa rin maniwala. Naunsod di ay ilang kinabuhi. Bakit ganun? Brother Abdullah? Ha? Ha? Dahil sa pride? Matigas ang puso? Hindi, kasi nandun eh. If you will show us what we demand and we will believe. But still, most of them, they denied. So, nakita na nila. Naunsa di ay ka, bay, baka kung di ay ka, nandyan na, hiniling mo. Ngayon, nakita mo na, tapos, patuloy ka pa rin nagkukubli. Naunsa ka? Dahil sa pride, matigas ang puso, pagkukubli, ano pa? Mapagmalaki? Hindi na satisfied.
Nakita na niya yung sinasabi niya. Tapos hindi pa siya na-satisfied. Sa bagay, siguro ang tao kasi hindi masatisfied eh. Lahat ibigay mo, kulang pa rin. Ha? Di ba? Ang tao, ya Allah, sana magkaroon ako ng isang basket ng mga alahas. Nagkaroon na yan. Sana naging 2. O sige, naging 2 pa. Unsa ni, sana nagdagdagan ng 3. Oh. Yung iba sa inyo, isa ang asawa niya, gusto niya dagdagan. Di ba? Maliban lang kay Abdullah, mashallah, stick to 1. At saka yung kilala ko, si Ukmer, stick to 1. Ha? Ganun ba yun, bro? So, dagdag, hindi mapuno. Nakalimutan ba natin na tayo ay tao? Na ang tao ay mapaghimagsik. Nakuha natin yan sa mga unang nagkwento natin tungkol sa mga propeta. So, bakit yung tinanong ko? Kasi siyempre ang kasagutan, yung mga kasagutan ninyo, dagdag natin na bilang buo dahil tao tayo. Ang tao na patuloy na mapaghimagsik, swail, makasalanan sa kanyang Panginoon. At patuloy na siya ay gumagawa ng kasalanan. Maliban na lamang kung sino yung mga tao na bibigyan ng Allah na tunay ng gabay at habag hanggang sila ay mamatay, natatanggapin ng Allah ang kanilang mga gawaing mabuti. Allahumma amin. Ipabilang nawa tayo doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi al-qissa, qissatu Salih alayhi afdalu salatu wasalam. Faman huwa Salih? Ta'rifuna Salih? Sino yung Salih sa Biblia o sa Kristiyano? Si Salih. Meron ba? Meron, di ba? Sino? Oh, si Salih. Man huwa rajulun salih o man huwa Nabiyullah as-Salih alayhi salatu wasalam. Si Salih, mga kapatid, of course, nanggaling din ito sa sino nakapunta sa inyo sa Tabuk? Sa Madainu Salih. Nakapunta ka ng Tabuk, bro? Ha? Oh, mashallah. Maganda puntahan yan. Sana magkaroon tayo ng educational tour ba? Na mahiling natin sa Islamic Center. Punta tayo sa Tabuk. Kasi sa Tabuk, maraming mga kaganapan na mga bakas na nangyari kay Propeta Saleh at ganun din sa kwento kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Nagpapawal naman sa atin, Ustaz. Oo nga. Sheila ang pangalan niya? Babae yun. Baka si Shem. Sheila? Uy, may naging kaklase ako dati noon. Pangalan niya si Sheila. Sheila. Oh. Ano? Agad tinanong mo, maganda yun? Ishada. Bro, wala na bang pwedeng itanong? Puros ganda na lang? Ha? Ya Allah, patawarin ang sambayanan ng mga kamusliman. Mapaitang kape. So, si Propeta Saleh, basahin natin. Laqad ahlaka Allahu azza wa jal qawmu 'ad lamma kafaru bi rabbihim thumma ja'at ummatun ukhra min ba'di 'ad wa hum qawmu Thamud. Sinira ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pamayanan na kung saan nakuha natin nung nakaraang linggo ang tungkol sa kwento ni Propeta sino? Hud. Si Propeta Hud. Ang kanyang pamayanan na Ad. Sumunod ay ang pamayanan ng Thamud. Walakin na ma ja'u liya'tabiru bihalakil umam min qablihim fayu'minu billah azza wa jal wa innama ja'u liyastakmilu masiratul kufr wa syirk allati bada'aha qaumun Nuh. Tignan nyo mga kapatid.
Itong mga tao na pumalit, na nasira, na totally na destroyed, ang kapanahunan ng ni propeta Hud, ang pamayanan ng Ad. Pumalit itong sa pamayanan ni Thamud, na ipinadala itong propeta na si Saleh. Hindi dahil para sila ay makakuha ng aral doon sa mga nangyari na mga pamayanan na nasira o sila ay pinarusahan. Ngunit ang mga ito ay instead, ano ba yung instead sa Tagalog? Sa halip na sila ay magpatuloy na gumawa ng pagsamba at takot sa Allah sa paniniwala sa nag-iisang Diyos, sila ay ipinagtuloy nila ang anumang iniwan ng mga ginawa ng propeta Hud at ganun din kay propeta Noah alayhi salatu wasalam. So, tinuloy-tuloy nila. History repeats itself until the day of judgment. Ngayon pa rin, tuloy-tuloy pa rin itong mga ito na sumasamba sa mga ribulto at mga imahe. Wa qawmu Thamud hum qawmun nabiyullah Saleh alayhi salam. Wa kanu yaskununa fi mantiqatin tusamma al-Hijr fi shimal al-Jazirah al-Arabiyyah min al-Hijaz wa Tabuk. Itong mga pamayanan ni Thamud ay sila ay pamayanan na kung saan dito ipinadala si Propeta Saleh alayhi salatu wasalam. Mga kapatid, kanina merong mga hindi nakapag-antay. Ustad, kailan mo ikukwento yung kay Propeta Lut alayhi salatu wasalam? Gusto na namin kasi ito nang nangyayari. Magantay ka lang, bro. Sister, darating tayo dyan. Kasi gusto ko sunod-sunod ito itong kwento ng mga propeta. Natapos natin kay Propeta Adam, sumunod kay Propeta Idris, sumunod si Propeta Hud, ngayon ay si Propeta Saleh, susunod si Propeta Ibrahim. At si Propeta Ibrahim, pamangkin niya itong si Propeta Lut. Mag-ulat lang kaday, kay madungog ni mo. Hindi kayo makapagantay. Gustong-gusto daw nila anong mga parusa na nangyari sa kanila. Ya Allah, dahil ito ngayon ang kontrobersyal na nagpapakasal na yung lalaki sa lalaki at babae sa babae. Yan. Waliyaudu billah. Subaybayan nyo na lang yan. Ngayon, dito muna tayo kay Propeta Saleh alayhi salatu wasalam at ano ang nangyari dito. Wa kana qawmu Thamud qad an'ama Allahu alayhim bil khairat. Subhanallah, mga kapatid, tignan nyo. Ang tao, pag hindi ka nagpasalamat sa Allah sa mga biyaya na ipinagkaloob sa iyo, subalit ikaw ay tumalikod para magpasalamat purihin ng Allah, magiging parusa ito sa iyo. Dahil ang dapat sa isang tao, magpasalamat. At ang pagpapasalamat ay hindi sa pamamagitan ng dila lang na, ya Allah, salamat, meron akong itong biyaya. Hindi yun. Ang pagpapasalamat ay ipagbawal mo ang ipinagbawal sa iyo ng iyong Panginoon. At sundin mo ang ipinag-utos sa iyo ng iyong Panginoon, kapatid na Abdullah. Yun ang pagpapasalamat, di ba? Hindi yung pagpapasalamat na dila lang. Kailangan amrun bil ma'ruf wa nahun anil munkar. Sa dami ng biyaya na ipinagkaloob sa panahon ng mga pamayanan ni Saleh, makikita ninyo, magkasunod sila ni Propeta Hud. Ang lalaki ng mga taong yun. Kumbaga, may sasalarawan natin ng mga higante. Itong mga ito, sumunod sila na di kalayuan ng kanilang laki. At ang mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, فَكَانُوا يَعِيشُونَ فِي مَكَانٍ يُذِلُّهُ النَّخِلُ وَالْأَشْجَارُ وَتَنْتَشِرُ فِيهِ الْكَثِيرُ مِنَ الْعُيُونِ وَالْمِيَاءِ. Subhanallah, pinagkalooban sila ng kanilang mga bahay na mismo yung mga bundok ba yun? Tama? Jibal. Yung mga mountains, dahil sa mga laki nila, doon mismo sila gumagawa sa loob-looban nila ng kanilang mga bahay.
Alam nyo, sabi dito ng mga pantas, kung gaano mayroong teknolohiya, mayroon sila na tayo ngayon ay hindi natin kakayanin. Dahil sa ipinagkaroob ng Allah sa kanila. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَاءُ. At ito ang mga biyaya ng Allah na ipinagkaloob niya sa sino mang naisin niya. Mayroon ka, nawala itong kapatid mo. Mayroon ako, nawala ka. Mayroon ka, nawala ako. Bakit ganon? Masatisfied ka. Dahil anumang ibinigay sa'yo ng Allah, pagsubok. Ang biyaya na ipinagkaloob sa mga taong ito, hindi na kailangan nila ng mga patubig. Hindi na rin nila kailangan ng mga dahon. Dahil mismo doon, halos iniikumpara nila ito sa mga pamayanan ni Fir'aun. Iramadatil imad, allati lam yakhluq mithluha fil bilad. Sa buo sa kasaysayan, wala pang katulad nila na binigyan ng Allah ng mga angking lakas at talino kung paano nila nagagawa ng isang napakalaking mga bulubundukin na nagagawa nila ng kanilang mga tirahan sa loob-looban na hindi kailanman ito pwedeng kayanin ng anumang uri ng mga trahedya ng mga bagyo o anumang mga uri ng mga calamities na disaster. Pero sa halip, patuloy na sila ay nagtatambal sa Allah. Falamma qama Salihun alayhi salatu wasalam, dhakarahum bi an umillah. Patuloy ang mga propeta, mga kapatid, na nagbibigay ng aral na paalaala sa Allah. Tinatamasan ninyo ito, sambahin ang tunay na nag-iisang Diyos. Na ito ang inyong kaligtasan dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Sambahin siya at patuloy na inyong tatamasain ang mga biyaya na ipinagkaloob sa inyo ng Allah. Qalu, sabi ng mga taong ito, saan nila sinabi? Sa Surah Hud, verse 63. Qalu ya Salihu, kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'ana wa inna lafi shakkim mimma tad'una ilayhi murib. Sabi nila, o ikaw Saleh. Alam niyo mga kapatid, ang Saleh, ang ibig sabihin ng Saleh sa wikang Arabic ay matino, matuwid, mabait, tanyag, kilala, namumukod tangi ng mga magandang pag-uugali. Yan ang sinasabing Saleh, a righteous man. Si Saleh, isa ito sa mga Arabo na mga propeta. Tignan ninyo, halos lahat ng mga propeta ay sila ay mga angkan ng Israelita. Galing sa mga angkan ng Israel. Ngunit, may 4 na namumukod-tangi ng mga propeta na sila ay itinuring ng mga Arabo. Yung ibang mga pantas, sinabi nila pang-5 kasi kasama doon si propeta Ismail. Pero kung tutungayan natin, ang 4 na mga propeta ng mga Arabo, si propeta Hud, alayhi salatu wasalam, si propeta Saleh, alayhi salatu wasalam, si propeta Shuaib. At ang panghuli na Arabo na propeta ay si propeta Muhammad. The rest, all of them came from the children of Israel. At itong si Israel na siyang tinatawag na siya si Yaakub. Si Jacob na nagkaroon ng 12 anak, tutunghayan natin, huwag tayo mag-advance. Doon yun sa kay propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Sabi nila, o ikaw Saleh, hindi mo ba alam na ikaw ay sa amin ay kilala ka namin bilang napakamabuting tao? Mahal ka namin. Hindi ka namin pwedeng talikuran. Napakaganda ang turo mo lahat. Pero ngayon, dumating ka sa amin para sabihin sa amin na ang mga pinagsasamba ng ating mga ninuno ay lalayuan namin? Titigilan namin? Sa lahat ng kabutihan mo, ngayon, sasabihin mo sa amin na iiwanan namin ang sambahin ng mga ipinag-iwanan sa amin ng aming mga ninuno na magabaan nagyud kami. Ayaw may magawa. Kahit anong gusto mo, sabihin mo, ituro mo, ipag-utos mo, huwag mo lang sabihin sa amin na lumayo ka man sa akin.
Ayaw kami maglayo. Saan? Dito sa mga sinasamba ng aming mga ninuno. Kasi ito ang nakagisnan namin. Katulad ngayon, bro. Pinsan mo, igagaw mo. Nag-Muslim na ka ba? Ayaw ng Islam. Pagsulod ka sa Islam, ayaw. Yahya, the traveler. Bakit? Kasi ito yung nakagisnan namin. Yan ang problema, yung nakagisnan namin. Mga kapatid, at sinabi nila, wa inna na la fi shakkim mimma tad'una, at katotohanan kami sa iyo, Saleh, sa mga tinuturo mo, kami ay nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan. Hindi yan totoo. Hanggat hindi ka magpakita ng pruweba. Yan. Gusto ng dalil. Gusto ng katotohanan. Pakita mo nga sa amin kung totoo yan. Sabi ni Saleh, alayhi salatu wasalam, sa kanyang mga tao, wala akong hinihiling sa inyo, maliban sa iparating lamang sa inyo ang mensahe ng tunay na nag-iisang Diyos, na sambahin siya. At hindi ko naghihiling sa inyo ng pera, sweldo, o magbigay kayo bilang ganti ng kabutihan sa akin, dahil ang hangad ko ay ang gantimpala mula sa Allah. Allahu Akbar. Napakasarap ng ganung salita. Anong ibig sabihin nun? Brother Amir, magluto ka, huwag mong isipin na may magsasabi na masarap ang luto mo. Huwag mo yun isipin. Maski nagsabi sila, ang luto mo hindi masarap. Bakit yan ang luto mo? Huwag mo yun isipin. Gumawa ka ng kabutihan para sa Allah. Yan ang sikreto ng pagiging ikhlas, bro. Wallahi, nararanasan natin yan. Pag ikhlas ka, huwag mo isipin ang isipin ng tao. Isipin mo para sa Allah. Ang mga propeta, ang kanilang mga gawain para sa Allah. Iparating namin ang mensahe. Nasa sa inyo o mga sambayanan kung maniwala kayo o hindi. Hindi namin hangad ang pera, kapangyarihan, kabantugan sa mundo. Importante sa amin ay iparating ang mabuting mensahe, na ito ang mensahe ng lahat ng mga propeta, ang maging mabuti, gumawa ng kabutihan, sambahin ng nag-iisang Diyos, huwag magtambal sa Kanya at umiwas sa anumang mga katiwalian. At ang hangad namin, ang premium, ang uban sa ato, ganahan ng waon karon ng premium diri sa mundo. Bro, punta ka doon. Ang lagay ba naman? Bro, anong doon? Anong meron? Maraming pagkain. Sige, matud ka. Lalo na kung may biko, meron pang mga... Lalo na kung meron pang mga ginataan. Yan, pupunta ka doon. Kaya kung ano man, na ako'y paborito dito, natuan. Dili naman na siya, bay. Hindi yun, bro. Wallahi, ito, and I'm always telling this, wallahi, and to anyone, those who are watching us right now, this is the secret of good deeds. You have to purify your heart that you are doing this for the sake of Allah. Even when you serve your wife, vice versa, husband and wife, serving your parents, children, your friends, everybody, everything what you do, first, pinaka-root mga kapatid, intention, puso. Puso sa puso. Ya Allah, gagawin ko to para sa iyo. Ya Allah, hindi ko hangad sa kanila ang anuman. Ang mga propeta, ganun sila. At ganun dapat din tayo. Maging malinis, busilak ang ating puso. Ano mang hirap, kaliwali. Pagsubok kasi ang mundo eh. Diba? Ngayon, dumating na ang pagkakataon ng challenge factor. Anong challenge factor? Ang mga taong ito na nakatira sa mga malalaking bato, na napakaganda ang mga bahay ng mga tanawin. Kung gusto nyo pa makakita ng mga bakas nito, mga kapatid, punta kayo sa Madain o Salih, wag lang kayo doon manatili. Dumaan lang kayo. Magpabilis lang, okay lang. At makikita nyo rin sa may Jordan. Makikita nyo rin. Kasi dito nga, sa pagitan ng Amman at saka sa Hadral Maut dito sa Yaman. Yung sa mga panahon ni Ad. Ito, sumunod din ito yung kay Thamud na si Propeta Saleh, alayhi salatu wasalam. Makikita pa rin ang mga bakas nito.
Ngayon, hindi na natin pwede itong may pagkaila na may mga taong mga higanti noon, maarahil sila, ayon sa ibang mga pantas. Nakikita natin ngayon sa YouTube, sa mga ibang mga social media information, na may mga natatagpuan na napakalaking mga skeleton ng mga tao. May mapakikita natin ng mga bakas kung paano namuhay ang mga nauna, pati ang kanilang mga kagamitan. So hindi na ito babago sa atin. Kwento ito sa Quran na siyang pangkasalukuyan na ngayon lang nadidiscover ng mga ethnologists. O di kaya yung mga tao na nag-aaral ng mga dito sa mga kalupaan. Patunay lamang na ang Islam ay totoong relihiyon. Perpektong relihiyon. Ikaw na Kristiyano, ikaw na Hudyo, na patuloy na nanatili kung ano ang iniwan sa iyo ng iyong mga ninuno, bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo hanapin ang katotohanan. Wallahi, totoo bro. Magparating lang tayo. Sabihin lang natin sa mga tao. After all, at the end of the day, Allah subhanahu wa ta'ala will judge us in the day of judgment. He will reckon each and every one of us. And we don't have any power to the heart of anyone. Wala tayong karapatan sa puso ng bawat isa para siya ipanatilihin mo. Pati ang pagmamahal, hindi mo yan sabihin na mahalin mo ako. Nabibili ba ang pagmamahal? Bro? Nahihingi ba ang pagmamahal? Oy, merong yata pelikula doon. Paingi ng pag-ibig. Meron ba yun? La hawla wala quwwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Okay, mga kapatid. So, ngayon, ibig sabihin, dumating na ang kanilang sinabi kay Saleh. Palabasin mo ang gusto namin na magkaroon ng kamelyo na buntis na nanggaling dyan mismo. Kasi itinuro nila, may pinakamalaking bundok na napakaganda at hindi may paliwanag yung kagandahan nun, at doon sila nagsabi na alam nilang imposible. Kaya sabi nila, imposible yan. Ngayon, Saleh, sige nga, magpakita ka nga sa amin ng katotohanan na ikaw ay totoong sugo mula sa iyong Panginoon, at gusto namin naqatullah. Tinawag ito na kamelyo ng Allah. Allahu Akbar. Anong nangyari dito? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, hadhihi naqatul laha shirbun walakum shirbun wa yawmun ma'lum. Hindi lang yun, mga kapatid. Bukod dito, maganda na ang pamumuhay nila. Humiling sila ng ebidensya kay Propeta Saleh at nagbigay pa ito ng malaking benepisyo sa kanila. Sabi ng Allah, Saleh, sabihin sa kanila, itong hinihiling nila na kamelyo, na ganito ang kulay niya, na ganito kung gaano siya kalaki, buntis pa, at dapat dito pa manggagaling dito sa sinasabi nila na lugar, at hindi sa kahit sino, sila pa mismo pumili. Sabihin sa kanila na hadhihi naqa laha shirb, may araw ito na hayaan siya na uminom ng tubig. At may araw siya na hindi siya iinom ng tubig, pero kayong mga tao, kayang-kaya na isang araw painumin ang anumang pangangailangan ninyo na gatas na manggagaling dito sa kamelyong ito. At bilang ito ay mula sa ating tagapaglikha, sinyales na mula sa tagapaglikha, huwag na huwag niyo siyang saktan. La tamassuha bisu. Huwag na huwag siyang hamakin. Dahil kung hindi, darating ang matinding parusa. Alam nyo, ang mga tao noon, pag narinig nila ang parusa, hinahamon nila ang mga propeta. Atina bi'adhabillah. Sige nga. Kung may parusa, ipadating ang parusa ng Allah. Halos karamihan ng mga tauhan ng mga propeta sa mga naunang yun. Pero Masya Allah, ang propeta ni propeta, ang mga tagasunod ni Propeta Muhammad ay naiiba. Bakit tayo naiiba? Yung mga propeta, yung mga pamayanan nila, yung parusa ng Allah, doon pa lang ipinapakita na sa kanila. Doon pa lang pinaparusahan sila. Pero sa mga si Propeta Muhammad naiiba. Anong naiiba si Propeta Muhammad sa kanyang mga pamayanan? Paano?
Dalawang klase. Paano na iba? Ha? Okay. Sa Quran, nabanggit, at sa hadith din, si Propeta Muhammad kung bakit siya naiba dahil sa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggat sila ay magbalik loob, hindi darating ang parusa. Pangalawa, hanggat nandoon ka o Muhammad, anuman ang gawain na kasalanan na ginawa ng mga tauhan mo o ang mga tagasunod mo, hindi kami magpaparusa na nandoon ka, Muhammad. Allahu Akbar. Isipin mo sa Battle of Uhud kung paano nila pinarusahan si Propeta Muhammad. Kung paano halos mamatay si Propeta Muhammad, natanggal ang mga ngipin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagkadugo halos lahat ng kanyang mga katawan, tapos nasabi ni Propeta Muhammad, paano magtatagumpay ang mga pamayanan ng mga katulad nito na mismo kanilang propeta ay papahamak at kanilang papaslangin. Pero dapat darating ang parusa, pero hindi. Ganyan na iba. So, ibig sabihin, makana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Makana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Hindi kailanman ang Allah ay darating ang kanyang parusa na ya Muhammad ay nandoon ka sa kanila. Hindi kailanman ang parusa ng Allah ay darating sa mga tao hanggang sila ay nagtatauba at nagbabalik loob sa Allah. Allahu Akbar. And this is how lucky we are, the ummah of the Prophet Muhammad. And this is how we are lucky that we belong to this ummah, the last ummah of the Prophet Muhammad, the most beloved in the sight of Allah. Allahu Akbar. Maswerte tayo mga kapatid. Kaya pala minsan, hinangad ni Propeta Musa na sana mapabilang ako sa mga tagasunod ni Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. So, ito nga, dumating na ang pagkakataon na humiling sila kay Propeta Saleh na ibigay sa amin ang aming hiling. Ya Salihu, kailan ito? Sa Surah Hud 65. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Salihu, atina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Salita at sinabi ng Allah sa Quran na ang nagsabi dito ay ang mga tao ni Saleh. Sabi nila, oh ikaw Saleh, atina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Sige nga, iparating mo sa amin ang sinasabi mong pananakot mo na darating ang parusa ng Allah o ano yung itinakda ng iyong Panginoon para sa amin. Faqala lahumus Salihu alayhi salatu wasalam, tamatta'u fi darikum 3 ayyamin, dhalika wa'du ghairu makdhub. Sige, inahamon ninyo ang inyong tagapaglikha. Bibigyan ko kayo ng 3 araw para antayin ang parusa na inaantay ninyo. Magpakasaya kayo. Ano man ang gawin ninyo. Sa loob ng 3 araw, darating ang itinakda ng Allah na inyong pinapasinungalingan na darating sa inyo. Ang parusang ito. Kaifa nazala al-adhab alal kafirin? Paano bumaba ang mga parusa o kaganapan na nangyari sa mga taong ito? Laqad wa'adahumus Salih alayhi salatu wasalam an yanzila bihimul adhab ba'da 3 ayyam. Si Propeta Saleh ay siya ay nanumpa sa Allah o siya ay nagsabi sa kanila na 3 araw bago darating ang parusa na inyong inaantay na pinasisinungalingan ninyo. May tanong dito. Bakit hindi dumating ang parusa sa oras na yun na hiniling nila? Sinong pwedeng sumagot? Yung umipik yung kape kanina. Kasi nag-iipot pa ng mga yelo. Alam mo, ikaw Mustafa, pag sumasagot ka, isip-isip mo na. Huwag dire-diretso bay. Kaya di naman siya maayo na dire-diretso ka magkuan. Di ba? Isip-isip muna bago sumagot. Bigyan mo na ng warning ba? Mga tao. Okay, very good. Para merong warning. Mga kapatid, ang sinabi dito ng mga pantas,
para mapatunayan nila ang matinding hinahamon nila na inaantay nila. Kasi, anong nangyari? Sa paano dumating kang parusa? وَكَانُوا قَدْ قَتَلُوا نَاقَةَ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ. Pinatay nila ang kamelyo ng Allah na nagbibigay sa kanila ng kabuhayan. Na noon, halos nahihirapan sila sa paghanap ng mga gatas, pero ito, nandyan na. Pinatay nila ng Yawmul Arbi'a. At ito ay pinagkaisahan ng 9 na mga kalalakihan. Araw na nakikita nila na napakaganda, na nagbibigay sa kanila, ano ba yung very attractive? Attractive. Kaakit-akit, napakaganda. Pero nakikita nila umiinom. Sabi ng iba, "Oy, ayabay kay hindi naman na siya pwede ka. Pinagbawal sa atin yan ni Propeta Salih na saktan. O anong gagawin ninyo?" Sabi ng iba, di ba sinabi ni Propeta Salih na huwag natin itong saktan dahil darating daw ang parusa. Subukan natin kung totoong darating ang parusa. Tingnan mo mga siraulong ito. Kung paano pa nila na sinabi na hindi na kayo naniniwala sa Allah, ngayon na naman ang inaantay niyo itong parusa. Ang ginawa nila, itong mga 9 na mga kalalakihan na siguro parang may isa sa larawan natin ngayon, yung mga tambay dyan na mga walang magawa sa buhay, inom, droga, siga, dyan sa daan. Aywan ko. So, ganun nangyari. So, sabi nila, ito yung nila, nabanggit pa yung pangalan niya dito, si Qudar. Ang isa sa kanila na kung saan ang matindi, si napakatindi, si Qudar bin Salif. Yan ang leader nila, na kung saan siya ang ikaw magpasimula at tutulong kami. Ganyan naman yan bro, di ba? Paggawa ng kasalanan, bawat isa natatakot. Yung isa leader, unahan mo kami na ang susunod sa iyo. Tapos yung iba doon, makikisama lang siya kasi ayaw niya matino, mabuti. Dahil sa mga kaibigan niya, mga siraulo, nakasama siya, naging tarantado. So yan, parehas din kayo ng magkakasala dahil lahat kayo sim-sim, sawa-sawa. Ngayon, Yawmul Arba'a, asbahat Thamud, Yawmul Khamis, pinatay nila ito ng araw ng Miyerkules. At sa araw ng Huwebes, wa huwa al-yawmul awwal min al-ayyam, wujuhuhum musfarra. Parusa ng Allah sa kanila na hindi ipinarating diretso ang parusa para matiktikman nila ang tindi na inahamon nila. Noong Yawmul Khamis, ang kanilang mga mukha ay naging dilaw. Isang araw na naging dilaw. Hindi ko alam kung hepa A o B o basta naging dilaw. Okay? Kayo nang nagsasabi may hepa. Wa huwa al-yawmul awwal min ayyamil musfarra wa kama wa'adahu Salih. Itong inaantay nyo. Wa asbahu fi yawmu thani min ayyami ta'jil wa huwa yawmul jum'ah wujuhuhum muhmarrah. At noong araw ng naging Biyernes, ang kanilang mga muka ay nagbago, hindi na dilaw, hindi na naging hepa. Naging pula na ang kanilang mga mukha, ang kanilang katawan. Nagpula na. Hujuhuhum wa fi yawmis sabt, sa pangatlong araw na ito yung araw na itinakda sa kanilang pagiging paghamon sa parusa ng Allah, ang kanilang pagmumukha ay naging maitim lahat. Asbahu muswadda. So ilan na? Dilaw, pula, itim. Falamma asbahu min yawmil ahad wa qad tahnatu wa qa'adu yantadhiruna naqmatullahi wa adhabi iyadan billahi min dhalik لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتي بهم العذاب وأشرقت الشمس. Nagkaroon sila ng mga pangamba na takot. Ito na yung nangyari na sinasabi. Ikaw kasi bay,
nagsulti ka na parusa. Yan, naging dilaw. Kinabukasan, naging pula. Naging itim sa araw ng Sabado. At ito na ang inaantay nila na hindi nila alam anong susunod na parusa na naman. Tignan nyo yun, yung mga parusang yun. Pinatikim ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila sa isang kwento dito sa kwento ni Saleh, mga kapatid. Hanggat nakarinig sila ng mula sa langit na sound na hindi matanggap ng kanilang mga katawan na nagkahati-hati at nagkahiwa-hiwalay. Isang sound. Ano ba sound? Tunog. Ingay na tunog. Mga kapatid, subhanallah, hindi katakataka ang anumang, itong mga simple lang na makikita natin, lindol, hangin, o di kaya yung tubig na baha. Ano, simple lang yan eh. Pero, subhanallah, pwedeng isang saglit lang, mayroon tayong marinig, na buo tayo, ang utak natin kukulo. And it's not impossible to Allah, bilang parusa sa mga tao. Pero itong nangyari sa kanila, ganun. Hindi nagbigay sa kanila ng binipisyo, ang kanilang lakas, pangangatawan, ang kanilang mga bahay, nagkahati-hati, nagkakasira-sira. Yung una kay Ad, kay Propeta Hud, ang nangyari sa laki ng mga higante ng katawan nila, hangin. Diba? Yung hangin sa kanila ay nagkaputol-putol ang kanilang mga katawan. Pati yung mga bahay at walang natira sa kahit sino mga pamayanan. Dito, isang uri ng kung ano yung tunog at pati na rin yung araw na nagbago sa kanila para matikman nila ang tinding parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'a sayhatu minas sama, ito dumating na ang isang tunog mula sa kalangitan, wa jaffatus syadidatu min asfali minhum fafadat al-arwah. Subhanallah. Dahil doon lang sa tunog na yun, pati mismo ang kanilang mga kaluluwa nagsilabasan na nahirapan lumabas sa kanilang mga pangangatawan sa tindi ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin mo nga naman, ang iyong Panginoon ay hahamunin mo sa mga parusa. La hawla wala quwwata. Fa asbahu fi darihim jathimin, at nangyari sa kanilang mga pamayanan, may mga bakas na nakita. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa matinding parusa na nangyari dito, halos yung mga iba sa kanila nakayuko o nakaupo o nakatayo o whatever. Wallahi mga kapatid, and I witnessed this by myself. Napunta kami nung 2020, tayo nun, Ismail. Napunta kami, Sheikh, pumunta kami ng Madina. Then after Madina, papunta ng Madain o Saleh, it takes 3 hours yata, o 4 hours lang. Bro, pagdating mo dun, kikilabutan ka at mamamangha ka. Dahil napakaganda at hindi mo may salarawan eh. Kasi yung mga bato na hugis tao. Totoo. Hugis tao na may nakayuko, nakaupo, may mukhang hayop, may mukhang tao talaga. Dito kung paano nangyari, ang parusa sa kanila, nakaupo, nakayuko, o anong nangyari, lumabas ang kanilang pangangatawan sa anong matindi na parusa na ipinagkaloob ng Allah sa kanila. Pero itong Madain o Saleh, Sheikh Ali Janaban, itong napuntahan natin bro, may khilaf dito ang mga ulama. May nagsabi na yan daw ang ipinagbawal ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. May nagsabi din na ang bakas niya mismo ay hindi dyan. Dahil mayroon pang mas sobra dyan. Na di kalayuan lang doon. So maari yun ay parte pero hindi mismo yun yung parte na sinabi ni Propeta Muhammad dahil yung pinuntahan namin ay napakalayo pa yun sa Tabuk. Samantalang yun ay mas malapit yun sa Tabuk. So doon nagkakaroon ng khilaf yung mga pantas. Allahu alam kung ito ba ay kasama o parte. Importante ang mga pantas, nagkaiba-iba sila ng kuro-kuro. Kung yan nga ba ang tunay na kaganapan na nangyari sa kwento ni Propeta Saleh alayhi afdalu salatu wasalam. At dito na, falamma jaa amruna najina Saliha walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna. At nung dumating na ang matinding parusa na inaantay ng paghahamon ng mga taong ito, ay iniligtas namin si Saleh. Subhanallah, Allahu Akbar.
gaano kamahal ng Allah si Propeta Muhammad, ano? Ang lahat ng mga propeta, nasasaksihan nila ang parusa ng kanilang mga pamayanan. Dito, iniligtas namin, sabi ng Allah, si Saleh at yung mga tao na sumunod at naniwala sa kanya. Walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna, at ito ay mula sa habag at awa namin. Subhanallah, napakaganda yung ganun na nakikita mo yung parusa. Wa khizyun yawmaidhin inna rabbaka huwal qawiyul aziz. At ito mismo ay parusa sa kapanahunan na mula sa iyong Panginoong ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang pagiging suwail at mapaghimaksik ang mga taong ito. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, fatawalla anhum wa qala ya qawmu laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. At nung nakita na ni Saleh ang parusa na natanggap ng kanyang mga tao, nasaksihan niya, sinabi niya sa kanila, o aking mga tao, aking pamayanan, katotohanan ipinarating ko ang mensahe ng aking Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maniwala kayo sa akin. Wala akong inihiling sa inyo, maliban sa sumamba, maniwala sa nag-iisang Diyos. At iparating ang risala ng Allah. Ngunit kayo ay bagamat mga tao na hindi nyo mahal at ayaw nyo ng mga payo. Ayaw nyo na pagsabihan kayo ng katotohanan. Ayaw nyo maniwala sa anong totoo na ipinaparating sa inyo ng inyong tagapaglika. Mga nagbabalat kayo. Ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum, at aking ipinarating sa inyo ang anuman na aking dapat iparating, ngunit kayo ay sadyang mga tao na nagkukubli at ayaw maniwala at ayaw makinig at ayaw ng payo. Marag nagisutawa, di paratiyaya sa tuma. Ibig sabihin, mahirap ang tao na hindi naniniwala o hindi tumatanggap ng payo. Wallahi, totoo yan, bro. Lalong-lalo na sa mga anak. Kahit sino ka man, bilang isang anak. Tatay mo, nanay mo, nananahi, tatay mo, isang karpentero, magsasaka, ikaw naging attorney, naging maganda ang buhay mo, makinig ka pa rin sa payo ng iyong magulang. Dahil ang payo ng magulang ay dito ang gabay ng Allah para sa iyo. Tignan nyo ang mga anak na suwail. Walang habag, respeto, at kung ano ang gusto niya, ay yun ang nasusunod at ayaw makinig sa payo ng magulang. A taste of his own medicine. Wika nga ng mga Amerikano. Napapala nila kung ano ang nangyayari sa kanila. Marami ako nasaksiyan, bro. Mga anak na hindi naniniwala at ayaw sumunod sa magulang, sa payo ng magulang. Wallahi, ang buhay nila walang kahahantungan at lahat pagsisisi sa bandang huli. Okay, mga kapatid, oras na para tayo ay magtapos. Ngayon, ano ang mga aral? Durusul mustafala min hadil qissa. Ano yung mga aral na napulot ninyo? Una, huwag mong subukan ng Allah. Allahu Akbar. Mashallah, maganda yan ha. Wala dito yan, bro. Ang ganda itong nasabi ni Yahya the Traveler Nasaan mo yan nakuha? Sa pagtatravel niya sa mga Pakistani, mga India, mga mashallah. Wala dito yun eh. Pero sa tama, huwag mong subukan ang iyong Panginoon. Innal muslima la budda an ya'tabira bima hadatha liman qablahu fayakunu dhalika sababan liistiqamati ala amrillahi azza wa jal. Ano ibig sabihin? Katotohanan, ang mananampalatayang Muslim ay magkaroon siya ng aral sa mga nakalipas na araw na mga kaganapan na nangyari sa mga nauna. Huwag mo nang antayin na sabi mo baka hindi sa amin mapunta. Kasi meron na nangyari History repeats itself. Kung ano yung mga nangyari sa mga nauna, mangyayari din sa inyo yun kung gagawin ninyo ang mga kasalanan na pinagagawa nila. Anna syukra yajlibu al-mazid. Falau syakara qawmu Thamud rabbahum azza wa jal ala ni'amati allati an'ama Allahu bihim lakana dhalika sababan li sa'adatihim. Ang pagpapasalamat sa Allah ay dapat ito'y tuloy-tuloy.
sa paggawa ng kabutihan, pagsunod, at pag-iwas sa mga kasamaan. Kung sila lamang ay nagpasalamat sa Allah sa mga biyaya na ipinagkaloob sa kanila ng Allah at sila'y naniwala, tuloy-tuloy ang mga biyayang ito na kanilang tinatamasa. Pangatlo, anna aktsarul umam al-kafira rafadat qubulul haq li'annahum kanu yatamassakuna bidininil aba. Ito yung ngayon yung kasalukuyan na minsan nangyari. Ang karamihan sa mga nauna, noon hanggang ngayon, at magpakailanman. Ano ang nangyayari? Ang mga tao, hindi sila bumibityo sa pinag-iwanan sa kanila ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga ninuno, maliban na lamang kung sino ang gagabayan ng Allah. Di ba bro? May mga ganyan, hanggang ngayon ayaw pa rin umalis. Kayo, ba't kayo umalis? Kasi sa gabay ng Allah, dahil sa paghahanap ng katotohanan, dahil nagising ang utak at isipan nyo at inyong mga puso. Yung mga iba ninyo, pinsan, kapatid, asawa, magulang, ba't ayaw pa rin? Yun nga, yung magulang nila, ayaw nila umalis sa dati. Pang-anim o pang-lima, an nadala alal khair kafa'ilihi wa kadhalika dala ala syarr kafa'ilihi faman dalahum ala qatlin naqa wa man radiya yaqtuluhu musyariku lahum fil jarima. Correct ito. Ang sinong magturo ng kabutihan ay mapapala din niya ang kabutihan na ginawa ng mga taong tinuruan niya ng kabutihan. At ganun din ang tao na nagturo ng kasamaan, ang kasamaan nito ay mapapala din niya ang kasamaan na dinulot ng mga tao na tinuruan niya ng kasamaan. Sa katulad ng pagpaslang nila sa kamelyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila lahat ay nagkadamay-damay. Dahil pinagkaisahan nila ang pagpaslang sa isang kamelyo na nagbibigay sa kanila ng kabuhayan, sa kanilang buhay. Annal aqibata daiman takunu li ahli al-iman wat taqwa. Ang tunay na tagumpay at kabutihan ay mananatili sa mga taong tunay na nagtataglay ng pananampalataya sa Allah, na may takot sa Diyos. Dito nagtatapos ang kwento kay Propeta Saleh. Mga kapatid, susunod na inshallah si Propeta Ibrahim sa susunod na linggo. Bro, alhamdulillah, jazakallah khairan Adam, kasi sa totoo lang, pati ako napipilitan akong basahin ito. Sa dami ng mga iniisip, mga ganun, ano mo lang. Pero maganda, kahit papaano, sana hindi pa tayo mamatay at matapos natin ito, na kahit papaano meron tayong mapag-iiwanan. Dito, Sheikh, di ba? Ali Janaban, na mayroon tayong mapag-iwanan, na natapos natin ang mga kwento tungkol sa mga propeta na hindi po kwentong barbero. Kwentong Quran at Sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, matatagpuan sa Qisasul Anbiya. Hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya